Imagine mo kung patuloy kang magsasamba sa Kanya, padagdag ng padagdag ng padagdag na yon. At pagdating ng araw, mararamdaman mo yung kakontentuhan sa buhay. Ang kakontentihan po sa buhay, hindi pinag-uusapan yung dami ng pera, hindi pinag-uusapan yung dami ng property o dami ng kaibigan, dami ng anak, hindi po. It's a personal relationship with God. Ito yung magbibigay sa iyo ng sabihin mo na napakasarap mabuhay at napakabuti ng Panginoon natin. Kaya ginanta natin, the goodness of God, yan, susundan ka niyan, saan ka man pupunta. So ngayong umaga, salamat June na. Imagine mo, bilis, kalahating taon na, di ba? O kailan lang nagki-Christmas tayo ngayon, June na. So salamat sa Panginoon. So patuloy tayo sa Book of Acts. Napakaganda, ito yung ginagawang pattern na iniwan ng Diyos thousands and thousands years ago. Ito yung sinusunod natin bilang simbahan. Kasi it's a good pattern na sa kanila ito yung gusto ng Diyos. So sana may matutunan tayo dito, hindi lang individually, kundi as a corporate, isang simbahan ng Panginoong Yesus. So nakaraan, nagpapahayag kay Kristo si Esteban, di ba? And then nakita natin dito sa pag-aralan natin, kailangan ipagtanggol ni Stephen kasi inakusahan siya ng blasphemy. Yung paglapastangan sa Diyos, paglapastangan sa kay Moses, paglapastangan sa kasulatan at sa paglapastangan sa temple. Pero kailangan ipagtanggol ni Esteban ang sarili niya, ginamit niya yung kasaysayan nila sa Old Testament. At nung nakuha na niya yung attention nila, kasi kabisado nila yung Old Testament, sinakdal sila sa pagtakwil kay Moses. Yung akusa kay Esteban, sinasabi ni Esteban, hindi ako. Sa mga ninununga ninyo, sila yung nagsimulang mag-blasphemy kay Jesus And then ito niya ipinahayag ang tagapagligtas. So dito sa pang-apat, ito yung assignment natin kay God. Pag-alis niya papuntang langit, tayo ang tatapos doon sa sinimulan niya. Na ibahagi natin ang salita ng Diyos ng kaligtasan sa mga taong hindi paligtas. So dito, kapag ginawa mo na ito, parang kay Esteban, marami pong magagalit sa iyo. Natandaan mo, kung tunay kang Kristiyano, ipe-persecute ka talaga. Kasi bakit? Number one, yung inggit. Bakit naiinggit? Kasi nakikita nila yung ginagawa ng Diyos sa iyo Nakikita nila yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Na kahit may problema ka, pangiti-ngiti lang. Nung dati, nakikita ka mukha kang pasas, ngayon mukha ka ng ubas. Alam mo yung ganon? Na kahit wala kang pera, ang ganda ng forma mo, di ba? Parang ako, kapangpangan ako, mayabang, wala man akong pera pero maporma. Yung ganun ba? Gawa ng Diyos ito kasi gusto niyang makita sa buhay mo ang Panginoong Yesus. Kaya tandaan mo, kapag nandito ka sa number 4, medyo dadanas ka ng paghihirap. Katulad ng dinanas ng ating Panginoong Yesus. So sabi niya, balikan natin, paredugtong natin, napakatigas ng uli ninyo, sabi ni Esteban. Ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano at kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang banal na Espiritu. And then 52, sabi niya, sinong propetang hindi ninyo inusig ng mga ninuno nyo? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod. Si Jesus yan. Na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Pinatay nyo si Jesus. At tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. So dito, di ba, nagngingit-ngit na sila sa galit. Alam mo yung galit na kinokontrol niya yung sarili niya? Yung, di ba, parang nagngangalati yung ngipin, makikita mo yung muscle dito. Ganito yung galit nila, hindi nila may buhos. Kasi ang unang sinabi ni Stephen ay totoo. Hindi nila may kakaila yun. Pero galit sila kung paano sila nagalit kay Jesus at ito yung titignan natin ngayon. Anong ginawa nila kay Esteban? Actually, pinatay nila si Stephen. And then dito yung dudugtungan natin. Ang pagbato kay Esteban para patayin siya dahil pinahayag niya yung katotohanan. So makikita natin sa dudugtungan natin sa Acts 7:54 hanggang 60. Pwede po ba tayong tumayo? Bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito.
Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao, si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Tagumpay ni... Hindi, meron pang kadugtong to. Sorry. At tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo. Salamat po sa oras na to na makikita po namin yung katotohanan. At naway makita po namin ang sarili po namin sa kwento. Sa kwento ni Esteban na makarelate po kami para may mapulot po kami. Magamit po namin isang bilang gabay sa aming mga buhay araw-araw. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So, merong verse 62 Verse 60. Titingnan natin muna. Matitrace mo ba, verse 60? So, may mga payong na kayo? Wala. So, kasi tag-ulan na. So, ingat. So, verse 60, sundan lang niya, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. So, amen. So, tagumpay ni Esteban at pagkatalo nila. Kapag nakita natin mamaya, pinatay si Esteban, di ba, binasa na natin, parang talo siya. Pero actually, tagumpay po siya. Ang natalo ay yung mga tao kasi hindi sila naniwala sa mensahe ni Esteban. Walang pinag-iba po sa atin. Kahit na kada linggo magsimba ka dito, kahit tumanda ka na rito, kapag hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Jesus, sayang lang talo ka. Bakit? Ang sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. So kahit i-memorize mo pang buong Bible, kahit magdasal ka araw-araw, kahit magpakabuti kang tao, pinakamabuti ka ng tao sa buong mundo, kapag hindi ka naniniwala na kailangan mo si Jesus, talo ka. Kasi pagdating ng araw, napakaigsi ng buhay sa lupa. Pag namatay tayo, ang impyerno, ang punta mo, ang katawan, babalik sa lupa, dapat ang espiritu natin makabalik sa Diyos. So bali, walang kwenta yung ginawa nating kabutihan. Importante, yung sinabi ni Jesus kahit bata, naintindihan nila. Nasabi niya, hindi ako makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ni Jesus. Bakit? Hindi ko kayang bayaran ang kasalanan ko. At kaya dahil pinako si Jesus sa cross, hindi dahil may kasalanan siya, kundi para bayaran niya ang kasalanan ko at ang kasalanan mo. Kaya tagumpay si Esteban kahit pinatay pa siya. And then 7, nagsimula sa 7. Ano yung 7 nang yan? Kailangan nilang 7 leaders, di ba? Meron na tayong 5 leader ngayon pagsunod natin dito, di ba? Si Brother DJ, si Brother AJ, si Brother Jan, si Brother Jojo, saka si Brother Lito, yung usher natin. Nagpipray pa tayo ng 2. At siyempre sa kanila, bakit kailangang 7? Para makagawa ka ng negosyo, para ma-recognize ang negosyo mo, dapat 7. So, manalangin kayo, dapat 2 sa inyo. At lalaki yung sanang ibigay ng Diyos sa atin para makumpleto natin yung 7. Ngayon, bakit 7? Sa 7 ito, nangunguna si Esteban. So nakita mo kung bakit, kumbaga sa election, siya yung pinakamakuhang maraming boto. So ibig sabihin, yung qualification niya, mabuting tao siya. Ano yung qualification nila dito? Puspos ng Banal na Espiritu, ginagalang, ano pa? May karunungan. O, matalino. Nirirespeto. So ito yun Ito yung mga, tingnan nyo yung katabi nyo, baka yan. Tingnan yung mga lalaking sa likod nyo, sa harap nyo. Meron ba dyan? Meron ba dyan na
mako-qualify doon. Kasi kailangan natin yung dalawang yon. At sana immediate ibigay ng Diyos yung dalawang yon para tutulong mamahala dito sa simbahan ng Panginoon. So, 7, number 1 si Stephen. So, makita mo gano'n siya kabuting tao kung bakit sa boto siya yung pinakatap sa boto nila. Galit na galit sila. Pero nakita mo yung karakter ni Esteban, siya ay kalmado lang. So, galit. Di ba? Kaming mga high blood, madali kaming magalit. Pero hindi excuse na ako'y high blood, walang masama sa magalit. Pero yung aabot ako para magkasala sa galit ko, doon ako magkakasala. Parang si Jesus, galit siya kasi binastos nila yung temple courts ng kanyang ama. Dapat bahay-sambahan yung ginawa nilang palengke. So, pwede ka magalit, but not to the point na ikaw ay magkakasala. So dito kalmado. Ito yung makikita mong presence ng Holy Spirit. Una, meron tayong titingnan na 4 lang to. Yung taong puno ng galit at saka yung taong puno ng banal na Espiritu. So yung puno ng galit, actually, pag tinignan mo yung mga pumunta ka sa kulungan, yung mga nakulong na nakapatay, nagsimula lang yun sa galit eh. Di ba? Kasi kapag sinaktan mo ang tao, anong unang mararamdaman niya? Pag nasaktan ka, anong nararamdaman mo? Galit. Pag galit ka, anong kasunod nun? Pananakit, gusto mo nang pumatay, di ba? Ganun lang po nagsisimula doon. Na may nanakit sa'yo, pero bilang Kristiyano, tinuturuan tayo. Huwag kang gaganti. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti. So, titinan natin yung una, puno ng galit, sangka dito, o puno ng basbas na banal na espiritu. Nangit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan na mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Sinong kataas-taasang kapulungan? Remember, ito yung mga judges ng Israel. Ang tandaan nyo, ilan sila? 70. At kasama pa yung high priest o pinakapunong pari, 71 sila. So dito nakaharap si Esteban para akusahan nga siya na nilalapastangan niyang temple, nilalapastangan niyang ang si Moises, nilalapastangan niyang Panginoon. At dito kailangan ipangtanggol ni Esteban ang sarili niya. And then Luke 13:28, sabayan niyo ako. Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan. Life is too short. So tinuturo ng Diyos, pipili ka lang. Anong pipiliin mo? Dalawa lang na yung pipiliin mo langit o impyerno, demonyo o Jesus. Hindi siya mahirap. So dito sabi niya, kung pinili mo yung kalaban ng Jesus, doon sa hell ang sinasabi niya, nangingit-ngit sa galit. Kasi bakit sila galit? Kasi pinarusahan sila ni Jesus eh. Pinarusahan sila ng Diyos. Hindi kasi nila inabot yung kapakumbabaan. Naaaminin ko na meron akong kasalanan. Naaaminin ko with full of humility, hindi ko kayang bayaran ang kasalanan ko. Na dapat tanggapin yung katotohanan, kailangan ko si Jesus para ako'y maligtas. At sabi niya, pagdating ng araw, ikaw ay ipagtatabuyan. Kaya nire-reject mo si Jesus ngayon. Maintindihan ka ni Jesus. I-reject mo siya ngayon. I-reject mo siya bukas. Maring i-reject mo pa pangatlong pagkakataon. Narinig mo yung katotohanan. Pang-apat, kikilos na ang Diyos. Kasi siya'y makatarungan. Alam mo yung mga magulang, di ba? Sabi ng magulang, pag matigas sa ulo ng anak, isa pa. Tingnan mo, isa pa. Sabi niya, di ba? Ang Diyos po, meron siyang ganon. Mapagmahal siya, hindi siya madaling magalit, pero meron pong hangganan. Kaya kaibigan, kung naririnig mo ngayon to, makinig ka. Kasi pagdating ng araw, hindi mo na mababago to. Ipagtatabuyan. Hindi ka makalapit sa langit eh. Kasi diretso kang itatapon sa impyerno. At magmakaawa ka man, manalangin ka man, it's too late. So merong pong hangganan yung biyaya ng Panginoon. Matthew 8:12, sabayan niyo ako. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin for eternity.
So malinaw, ilan lang ito sa mga verses na sinasabi ng Panginoon, hindi para takutin tayo. Kasi mahal niya tayo, ayaw niyang isa man sa atin ay mapunta sa impyerno. So Matthew 13:49 hanggang 50. Gayon din ang mga nangyari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid. At ihahagis ang mga masasama sa naglalagablab na apoy, doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ipin. This is hell. Malinaw sa Bible na hindi ka man maniwala, merong impyerno. Hindi ka man maniwala sa Diyos, merong Diyos. Kaya choice natin yon. So reject ka ng reject, darating ang oras, kikilos ang Diyos. Kaya nawa ngayong araw, tayong lahat ay maniwala sa Panginoon before it's too late. Before it's too late na isara ng Diyos yung isya para sa iyo, hindi niya isasara sa aming lahat. Isasara lang niyan sa iyo. Makinig ka. Isasara lang niyan sa iyo. Alam mo, pwedeng gawin lang ng Diyos na wag naman sana. Bibigyan ka lang ng pigsa sa talampakan. Hindi ka makaakyat dito. Tama? Hindi magpapaloko ang Diyos forever. So wag nating abusuhin ang kanyang kabutihan. Merong hangganan yon. Bakit? Mahal ka niya eh. Sabi nga niya, ibigay mo na yan sa demonyo. Kala ko ba mahal ako ng Diyos? Kasi pag binigay ka ng Diyos sa demonyo, anong gagawin ng demonyo? Nanakawan ka niya, sisiraan ka niya, papatayin ka niya. At baka sakali, kapag wala ka ng matakbuhan, pupunta ka kay God. Iwe-welcome ka niya. Remember the prodigal son? Hindi kanya susumbatan. Hindi kanya itataboy. Pero kung may sugat ka, pagagalingin niya. Kung nalulungkot ka, aaliwin ka niya. Kung nagugutom ka pa kay. Ito po yung Diyos na nagsasabi sa iyo. But hindi ka pa ba napapagod sa buhay mo? Nasa kasalanan, distraction yun eh. Alam nating lahat yun, di ba? Kapag pinili mo yung masama, di ba nagsasuffer ka? Ba't ka nagtitsaga doon? Merong Diyos dito na nagmamahal sa iyo. Wala siyang hinangad kundi kaligayahan mo, kundi maging makontento ka. Kaya sana ngayong umaga, choice mo yon. Kasi wag mong antayin. Matapos yung biyaya ng Diyos, kahit anong gawin mo pa, pag sinara ng Diyos, walang sino man ang pwedeng magbukas. Pero yung binuksan ng Diyos, wala rin naman pwedeng magsara noon. Ganon po kapangyarihan ang Diyos. Remember si John the Baptist tsaka si Jesus. Parehas silang pinatay, di ba? Bakit sila pinatay? Si John the Baptist, bakit siya pinatay? Alagad siya ng Diyos, di ba? Kasi nung panahon ng hari nila, sinabi ni John the Baptist sa hari nila, mahal na hari, itigil mo yung ginagawa mo. Kasi ginawa ng mahal na hari, merong magandang asawa, yung kapatid ng hari. Kapatid ng hari, lalaki. So merong magandang asawa yung kapatid ng hari, nagustuhan niya, ginawa niyang asawa. So dumating itong alagad ng Panginoon. Sabi niya, mahal na ari, itigin niyo po yan kasi paparusahan kayo ng Diyos. So nagalit itong dalawang to. At nung dumating yung pagkakataon, ang ginawa kay John the Baptist, pinugutan ng ulo at ang nilagay pa sa isang plato. Kasi nagpa-party noon eh. So ito po yon. Walang sinabi ang Panginoon na kapag sumunod ka sa Kanya ay madali. Sa halip ang sinabi ng Diyos, you estimate the cost of following Jesus. Isipin mo, kapag sumama ka sa akin, sabi ni Diyos, ako nga, walang bahay. Ito po yung katotohanan. Iba sa inyo, sabi, ikukulong. Iba sa inyo, papatayin. So, hindi po madali ang sumunod sa Diyos. At pag sumunod ka sa Diyos talaga, alam mo yung isa mong paa, parang nasa hukay. Biyaya lang ng Diyos. Kaya lang, kung mahal mo ang Diyos, you don't care. Bakit? Kasi kahit ano naman gawin mo, mamamatay ka pa rin naman, di ba? Meron namamatay na baby, may namamatay na teenager, may namamatay na middle age, meron namamatay na matanda. So, bakit hindi mo paggamin ng buhay mo? Gamitin mo sa kabutihan. Pag may mga nangaligtas na tao sa iyo, pagdating mo ng heaven, meron kang crowd of righteousness. Ganyan pala mo yon sa pagsunod. Kaya may nagtanong sa akin kanina, sabi niya, Pastor, pwede po bang mag-invite? Sabi ko, oo naman. Alam mo si Philip sa Bible, ang ministry niya, hindi siya magaling magsalita
salita ng Diyos at nahihiya siya magpahayag sa maraming tao. Alam mo, ginagawa na lang ni Philip, nag-invite ng mga tao sa simbahan. Tapos makakarinig dito. Kaya pag nag-invite ka, tingnan mo naman yung in-invite mo kasi natutulog lang dito. So sayang naman pag-invite mo. Marami nag-invite sa inyo. Sino mga nag-invite ngayon? May mga bisita. Oh, tingnan mo yung bisita mo. Baka mamaya sayang lang yung pag-invite mo, di ba? Medyo kalakalabit yung mamaya na tayo matulog ka. Gusto mo, magmula mamaya matulog tayo hanggang bukas, di ba? Yung ganon, kasi para hindi masayang. Kasi pag naligtas yan, may ganito yung palakas sa Panginoon. Ikaw ang ginamit niya para maligtas yung taong yon. And then si Jesus, the same din. Bakit sila nagalit kay Jesus? Kasi tinuturo ni Jesus yung tama, na yung tama kabaligtaran doon sa pinamumuhay nila. Nakaka-relate kayo? Kung wala si Jesus, ganun din naman tayo, tama? Kung wala si Jesus, ako umaga pa lang, lumalaklak na ako ng alak, di ba? Ay, hindi ko naman namana sa tatay ko. Yung tatay ko, sinasabi nila, kapag ano daw, yung pagka ano niya sa alak, yung alam mo, yung sa amin inaambula, may kanin ka, lalagyan ng gin. O, yung gano'n, no? So, without Jesus talaga, lahat tayo, ganun tayo. Maring ibang pamamaraan, pero ganun pa rin tayo. Without Jesus, hindi natin nakikita talaga yung maayos. So, si Jesus, nung sabi niya yung katotohanan, kabaligtaran, nagalit sila sa kanya. Anong ginawa sa kanya? Pinapatay talaga ng mga Udyo, kababayan niya. So, the same sa atin. Kung pipiliin mo yung maglingkod sa Diyos, medyo sabi ni God, pag-isipan mo mabuti. You estimate the cost of following Jesus. Hindi yun biro-biro. Pero sabi niya, pangako niya, ito yung pinangahawakan ko, pangako niya, sa mga taong iniwan, ang kanilang pamilya, ang kanilang negosyo, ang kanilang bahay, ang kanilang karir, for the sake of the gospel of Jesus. Bago daw ako mamatay, ibabalik niya sa akin yon. So, bago ako mamatay, hindi na ako dito nakatira sa church. Dito po ako nakatira, yung maliit na kwarto doon ako nakatira. As a missionary, kung nasa China ako, doon ako nakatira. Kung nasa Korea ako, doon ako nakatira. As a missionary. Pero, alam ko yung sinabi ni Jesus, if you want to follow me, you have to deny yourself. Mamatay ka sa sarili mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko na uunahin yung gusto ko. Uunahin ko yung gusto ng Panginoon. And then 55, sabayin niyo ako. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. So ito yung makita mo, puspos ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin? Alam na natin. Na ibig sabihin, hindi mo na sinusunod ang sarili mo. Nangunguna yung gusto ng banal na Espiritu na nakatira dapat sa puso mo, siya yung sinusundan mo. Ito yung taong puspos sa Espiritu at tumingala siya sa langit. I remember this scenario na alam niya, last week, galit na galit yung mga tao. Nakikita niya eh. Di ba nagsasalita siya sa libu-libong mga tao? Nakikita niya kung paano talaga. Paano ka maliligtas sa ganong thousands of people na galit sa'yo? Alam niya, hindi lang siya gugutayin. Pwede siyang pulbusin talaga sa dami ng mga taong yon. So alam niya. At alam niya, at tayo din, pag alam natin nasa danger na tayo, ito yung unang-unang naisip niya, tumawag sa Diyos. So remember sa atin, magkasakit ka, ito yung pwede nating i-apply. Unahin mo ang Diyos. Pero pa nagkasakit tayo, sinong unang-unang inuna natin? O doktor, o yung tapal-tapal, o di ba? And then, bago ka pumunta ng doktor, meron kang inuuna kuminsan eh. Bombay kuminsan, kasi kailangan mo ng pambayad ng doktor, di ba? So, yung mga ganun eh. Pero dito, matututunan mo, tumingala sa langit, kasi umihingi siya ng tulong sa Diyos. Bago siya tumingala sa langit, alam na bang Diyos ang nangyayari kay Stephen? Alam na ng Panginoon yon. Kaya sabi niya, tumila siya sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, glory of the Lord, at si Jesus na nakatayo. Akala ko ba nakaupo si Jesus sa right side of the Father? Ito po yung
Sana makuha natin, maramdaman natin, nung alam ng Diyos na papatayin na ng mga tao, itong kanyang tapat na alagad, si Stephen, tumayo ang Panginoon. Pinakita kay Stephen, alam ko yung pinagdadaanan mo. Alam ko papatayin ka na nila. At binigyan ng Panginoon ng assurance si Stephen, alam ko yung pinagdadaanan mo at huwag ka mag-alala, sasalubungin kita sa langit. Imagine mo yung ganon, tayo the same. Kapag may problema ka, di ba, hindi mo na lamang gagawin mo, umiiyak ka na, hindi mo na lamang gagawin mo lahat, subukan mong tumawag sa Diyos. Hindi man gawin ng Diyos ito. Hindi mo man makita ang Diyos na nakatayo sa right side ng the Father, dandamin mo. Pararamdam ng Diyos sa'yo, tumayo siya. Bakit? Kasi sinasabi niya sa'yo, hantay ka lang sandali. Papadala ako ng tulong sa'yo. Ito po yung Panginoon natin na nakakaligta lang natin tawagin siya. Pero dito pinakita ng Diyos na alam ko yung pinagdadaanan mo, huwag ka mag-alala, magpapadala ako ng tulong sa'yo. At malimit nangyayari yun sa atin. Hindi pa nga tayo nananalangin, ginagawa na ng Diyos yung tamang dapat niyang gawin. Pero ang pinakamalimit na nakakaligtaan natin, magpasalamat. Hindi natin ibinibigay yung glory kay God. Akala natin coincidence lang yon. Akala natin nagkataon lang. Akala lang natin gawa ng sarili natin sikap. Hindi po. Pinapakita ng Diyos. Ikwento ko lang kay Waki. Yun, nandito si Waki. Nung umulan nung Friday, di ba, umulan ng malakas. So, nanalangin kami. Nandun kami sa Santa Mesa, nagmi-minister kami kay Kuya Jan, yung nakatira sa third floor before. And then, malakas ang ulan, nagtuluan na lahat doon. Nanalangin kami sana paglabas namin doon, tumigil ng ulan. Tumigil nga. Siguro meron man yung mga shower na lang na gano'n. And then of course, yung ulan na yon, alam mo naman yung transportation natin, natambak yung mga tao, di ba? Hindi kami makaakyat ng LRT kasi hinolt na siya kasi punong-puno daw yung mga tren. Tapos ang haba ng pila, pero senior naman ako, meron akong privilege, di ba? Sabi ko, tanungin lang natin kung gano'n. Nandun yung gwardiya, inaharangan yung mga tao. Sabi ko, pipila naman talaga ako. Kaya lang, siyempre, doon ako sa una kasi senior ako. And then sabi ko, sir, pwede ba dito? Oh, pwede po. Eh, pumasok na po yung senior. Pinapasok kami. Nakaantay yung mga tao doon. Sa puso ko, God, sabi ko, alam ko, ikaw na to. Pagkakit namin sa taas, CR kami. Pag CR namin, hindi ka makalusot kasi nagkagaganunan na yung mga pila. Hindi mo lang sa nakapipila. Di ba may mga anong tawag doon? Yung mga ng ticket, di ba? Marami yan. Punta kami, dahil kaming ganyan dito, pagdating sa dulo, merong isang, anong tawag doon? Yung pagpapasok mo yung ticket mo o yung tatap mo, di ba? Di ba pag close yun, naka-X siya ng red? Meron doon, naka-green naman siya. Walang tao, wala nakapila. Sabi ko doon, di pumila kami doon. Sabi ko, bakit wala doon? Wala nakapila. Ewan ko po, sabi niya. Then nakita ko yung gwardiya. Sabi ko, sir, pwede po ba dito? Pipila kami. Di pipila kami. Pasok na po kayo, sabi niya. Sino may gawa noon? Sino may gawa noon? Alam ko ang Diyos ang may gawa yun. Kasi alam niya, pagod kami, gutom pa kami, tapos madidelay kami. And then, nakarating kami sa kabilang trend, lilipat kami, ganon din, sabi ko kay Waki, pagdating sa next train, di natin alam kung ano yung magiging sitwasyon natin. Pagdating namin doon, pagbaba namin kasi di ba tatawid kang ganyan, pababa kang ganyan, punong-puno talaga ng tao. Alam mo, ang mga tao pala, bumibili ng ticket. Kami meron kaming beep card. At may laman yung beep card namin. So, na-spare kami sa pila, nakapasok kami. Sabi ko kay Waki, alam mo Waki, tandaan mo yan. Gawa ng Diyos yan, hindi yung gawa ng tao. Tandaan mo yan kasi sabi niya, alam ng Diyos na gutom na tayo, alam ng Diyos na pagod na tayo. Pagbaba namin ng LRT dito sa Libertad, nag-aantay si Gilbert, yung kaibigan namin, para pakainin kami sa KFC. Imagine mo yon. Ito yung Diyos natin na
Kung tayo ay titingin sa langit, hindi mo man makitang bumukas ang langit, maalala mo, merong Diyos na alam niya yung pinagdadaanan mo. At yun ay nakatayo, ay ibig sabihin, magpapadala ako ng tulong. Huwag kang mag-alala. At dito kay Stephen, kahit patayin ka, sasalubungin kita sa langit. Hallelujah, Panginoon. Sabi niya, kaluwalhati ng Diyos, nakita niya. Alam mo, ito yung dying grace na kay Stephen. Ano yung dying grace? Lahat ng mga alagad ng Panginoon, di ba, merong delegary, merong sinunog, merong inilubog sa kumukulong mantika, merong ibiniti ng patiwarik. Wala pong alagad na namatay ng maayos. Si John tinapon sa isang liblib na lugar hanggang sa mamatay siya. Ano po yung dying grace? Alimbawa, yung nilubog siya sa kumukulong tubig, kumukulong mantika. Bago siya ilubog doon, kinuha na ng Diyos yung buhay po niya. Yun ang pong dying grace. Hindi na niya naramdaman yung pain na yun. Bago siya nilagari, yung spirit niya, kasi body natin, di ba? Body natin, kahit na sinabi nilang brain dead ka, ito buhay pa yung brain mo. Pero ito gulay na talaga kasi hindi na umandar to. Ang gagawin lang ng Diyos to, maiwan yung katawan, isa-separate niya yung spirit. The spirit belongs to God, kukunin niya yon. So hindi niya mararamdaman yung suffering na yon. Yun ang dying grace. At pangalawa, hindi lang yung galit o yung puspos ng banal na spirito, yung bulag at nakakakita. So dati rin akong bulag. Hindi ako bulag na hindi ko nakikita yung tama. Ang nakikita ko yung mali. And then nakakakita. Ito yung walang nakikita, totally blind, spiritually blind, and then nakikita ang lahat. With God, nakikita mo lahat. Kaya meron kang capacity. Kapag meron kang kaharap, pag kinakausap ka, alam mo na yung sinasabi niya sa iyo hindi totoo. Yun po yun. Yun po yung God open your spiritual ear, spiritual eye, may nakikita kang ganon. Hindi po ito magic. But that's the power of the Holy Spirit living in you. Kaya alam mo, nagsisinungaling itong tao, pero bilang minister, hindi ko yun ihiyain. Hindi ko siya ipapahiya. Pero alam ko, sinasabi ng Holy Spirit, do not believe, kasi kasinungalingan yan. Bibigyan ng time para siya mismo makita mo, mag-open up yan. Magsasabi siya ng katutuan. Gawa po ng Panginoon yon. And then, nakakakita kasi ng lahat. And then 55, sabay niyo, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu, inulit ko lang, tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at siya nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya ko lang inulit, tandaan ninyo, every now and then na meron tayong problema, tumatayo po si Jesus. Imagine mo yung kaibigan. Alam niya yung pinagdadaanan mo, lalo na yung mga nangangailangan ng pera because opening ng classes, meron kang karamdaman, hindi gumaling-galing, frustrated ka, hindi mo magawa yung gusto mo, tandaan mo. Imagine mo nakatayo si Jesus. Anong simbolo nun? God will send help. Hintay ka lang. Tiisin mo lang konti. Magtiis ka lang ng konti, magpapadala ng tulong ang Panginoon at nire-recognize niya yon. Sa mga namamatay na, yun. Kay Stephen, isipin mo, sasalubungin ka ng Diyos sa langit. At hindi siya nakaupo na natatakot ka lumapit. Ako, in-imagine ko nga, di ba nung may parating na ako, libawa, namatay na ako, tumayo siya, at medyo sasalubungin pa niya ako. Parang gano'n. Imagine mo, this is our God. This is our God na napakabuti talaga niya. Kaya, ano man problema mo, kahit ngayon, tumingil ka sa langit, makikita mo ang Panginoong Yesus, inaantay ka lang niya na i-recognize mo na kaya kanyang tulungan. At be hopeful. Maging excited ka, meron siyang gagawin. Hebrews 10:12 sabi niya, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Nandun siya, hindi niya inaalis ang paningin niya sa iyo, pero pag meron siya nakitang kailangan mo, tatayo yun. So ilang beses kaya tumatayo ang Diyos dahil sa iyo? Ako napakarami. At nakikita ko yon. Nakikita mo yon. So, ito yon. Kapag naisip mo na ilang beses tumatayo ang Diyos sa akin, sa buhay ko, ang dami, mamahalin mo siya, di ba?
At pag minahal mo talaga siya, pupurihin mo talaga siya. Kapag nandito ka sa kanyang temple, punong-puno ng papuri ang puso mo at pasasalamat. At yun ang gusto ng Panginoon. 56 sabi niya, kaya sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao, si Jesus, ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Tandaan mo yon. Every now and then, nakatayo si Jesus diyan. And then Mark 14:62, sabi niya, sumagot si Jesus, natandaan niyo ito, sinabi ng apostles niya, sino kayo? Sabi ni Jesus, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao, si Jesus, na nakaupo sa kanan ng mga pangyarihan at dumarating, na nasa mga ulap ng kalangitan. Maraming account sa Bible, puro nakaupo lang si Jesus doon. Bakit? Binabantayan tayo. Tapos pag meron tayong concern, nanalangin tayo. Take note, kapag nanalangin ka, in Jesus' name, di makakarating yung panalangin doon. And then si Jesus, nandito siya, nandyan ng God the Father, sinasabi ni Jesus sa Ama. Pero sa time na, critical time, tatayo si Jesus. Because bakit? God gave kay Jesus all authority. Binigay kay Jesus. So kaya niyang gawing lahat para sa kabutihan natin. Kaya sabi niya, 57-58, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Alam natin dito, diba? Kapag nagtatalo kayo o nagtatalo kayo ng kahit sino, di ba? Kapag natatalo ka na, di ba? Di ba, siyempre taasan kayo ng boses, walang gusto magpatalo sa inyo, di ba? Usually, yung natatalo, nung gagawin niya, tatakpan niya yung, di ba? Tapos, kasi ayaw na niyang marinig. Hindi niya matanggap na siya talo. So the same with these people. Alam naman nila, nung unang sinasabi ni Stephen, yung tungkol sa Old Testament, nag-agree sila eh. Oo nga, mga ninuno namin, guilty talaga sila. Nung sinabi ni Stephen, kayo nga, ganun din eh. Kayo nagsakdal kay Jesus at kayo nagpapatay kay Jesus, doon na talaga, nagngit-ngit talaga ng galit. Kaya sabi niya, tinakpan nila kanilang mga tenga, sana, ang hope ni Stephen, sana magsisi sila at bigyan sila ng kaligtasan. At yung galit na yon, mapapalitan yon ng pagmamahal, di ba? Mapapalitan ng kapayapaan, pero hindi eh. Hindi nila inamin ang kanilang kasalanan. Walang pinag-iba sa atin. Until such time, na isuko mo ang buhay mo 100% kay Jesus, mananatili kang kaaway ng Diyos. At kung kaaway ka ng Diyos, paano ka mananalo sa Diyos? Dalawa lang yun eh. Maging anak ka ng Diyos pag nagtiwala ka, maging kaibigan ka na, friend of God ka pag nagtiwala ka kay Jesus kasi alam mo hindi mo kaya, or kaaway ka ng Panginoon. Kaaway ng Panginoon, ganun din, di makapunta ng langit yan, impyerno yan. Kaibigan, anak ng Diyos, pupunta ng langit. Simple siya. Hindi siya mahirap. Hindi sasabihin mo sa akin na tatanungin kita, nagdesisyon ka na ba sa buhay mo, sa kay Kristo? Ay, Pastor, pinagpipray ko pa po. Okay lang yon. Pero nakikita ka, isang taon na kitang nakikita, isang taon na kitang pinaglilingkuran, hanggang ngayon di ka pa nakapagdesisyon, natatakot ako sa iyo, kaibigan. Hanggang kailan ka titiisin ng Diyos? Hanggang kailan pagpapasensya ng Diyos yung pambabastos mo sa Kanya? Paano mo siya binabastos? Sinasabihan ka ng Diyos, hindi ka nakikinig. Tinatakwil mo siya, binabastos mo siya. Ano yung sabi niya, magkaroon ng takot sa Diyos? Anong takot sa Diyos? Respeto. Kapag respeto ko ang Diyos, at nakikita ko sa inyo yon, nandun ang pagmamahal niyo yun, nandun ang respeto, nandun ang takot niyo. Bakit? Nung araw makikita mo, mga bata rito, hindi lang bata, makita mo, hindi nga makapagbihis pupunta ng simbahan, di ba? Pero nakikita ko naman sila, pagpupunta ng MOA, gaganda ng mga bihis, di ba? Pagdating ng simbahan, hindi pa naghilamos, hindi pa nagbumog. Pero ngayon nakikita ko yon na meron ng transformation, meron ng pagbabago, gawa ng Panginoon yon. Kaya sabi niya, tinakpan nila, sana man lang naniwala sila at sana tinignan nila yung sinasabi ni Stephen. And then 50, ayun, nawala yung verse kanina. Ewan ko bakit nawala. Inaayos po. Oo nga. Hindi nag-clicker ko eh.
Ayaw mo yung clicker ko. Diba tinakpan nila ang kanilang mga kainga dahil galit pa sila. So, alam natin yon na kahit nagalit ka sa asawa mo o kaibigan mo o anak mo, subukan mo manahimik. Pakinggan mo yung sinasabi niya para sa kinabangan mo. And then, kinaladkad sila para batuhin. Sa English version dito, binato na talaga siya yung verb tense niya. Sila'y idilabas niya mula sa Egypt. Ano to? Ha? Sorry po na gano'n yung mga ano. Hindi, yung 5960 kasunod niyan. O yan. O so ito po, nandito tayo tinakpan nila. And then 59, at habang binabato nila si Stephen, nanalangin siya, ganito, Panginoon, Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Familiar yung verse sa inyo. Remember, bago mamatay si Jesus, sabi ni Jesus, ganun din doon sa 7 last words, nandun din sinabi niya, patawarin mo po sila, hindi nila magandang ginagawa, and then, Ama, I offer my spirit sa iyo. Parang gano'n. So the same dito. So makita mo yung similarity kay Jesus at kinaladkad siya para batuhin si Stephen. And then, bakit nandito to? Anyway, pangatlo, kamatayan at buhay. Siyempre dito, parang antingin natin na matay si Stephen para siyang talo, pero hindi. Yung kamatayan kasi niya, ano lang yun, yung kamatayan ng katawan niya at ang buhay. Sabi niya sa 59, at habang binabato nila si Stephen, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Kasi sure siya na pupunta siya ng langit. At sana ito yung medyo status natin. Meron tayong assurance of our salvation na pag namatay ka o bago ka mamamatay, isipin mo, saan pupunta yung espiritu mo? Dapat sure ka, meron kang kasiguraduhan na ikaw ay ligtas. Kasi kung hindi makapunta ng langit ng espiritu. Yung katawan, babalik siya ng lupa lamang. And then John 11:25, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. So alam na natin yan, di ba? Na pag may Kristo ka, pag namatay ka, yung mga namatay nung una na alam nating may Kristo, wala silang katawan ngayon. Espiritu lang sila. And then later on, during the rapture, magkakaroon sila ng glorified body. Kaya pag mamatay ka man, meron kang assurance na ikaw ay bubuhayin muli ni Jesus. Anong katunayan dito? Yung ginawa kay Jesus. Pagkatapos niyang bayaran ang kasalanan natin, namatay siya, inilibing, but on the third day, siya ay nabuhay na muli. 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ito yung pakinggan ninyo. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sabi ni Jesus. Ulitin ko Ang sino mang nabubuhay, ngayon tingnan mo yung sarili mo kung nandito ka na. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya kay Jesus, kay Jesus akin, hindi na mamamatay kailanman. The moment na naniwala ka kay Jesus, sinuko mong buhay mo sa Kanya, simula na yon yung walang hanggang buhay. Nakuha nyo? Mamatayin man tayo, yung katawan natin, babalik sa lupa, pero yung espiritu natin, magmula nung tinanggap ko si Jesus, connected na ako kay Jesus, anak na ako ng Panginoon, magpapalit lang ako ng posisyon na sa lupa, pupunta ako sa langit, sa kahari ng Panginoong Yesus. Sabihin mo sa akin na, paano po yung kamatayan? Yung grace in death nga, hindi mo na mararamdaman yung pain. Nakikita mo lang naghihingalo yung katawan, nagagrasping ng air. Katawan lang yon. Kasi babalik sa lupa yon. Pero the Spirit, if you are a child of God, kukunin niya yon, dadalhin niya sa langit yun. Nakuha niyo yon? So ito yon ang sinasabi niya, hindi na mamamatay kailanman. Si Jesus mismo ang nagsabi. Kaya kung Kristiyano ka, legit na Kristiyano ka, tunay na anak ka ng Diyos, nagsimula ka na doon sa buhay na walang hanggan, ang may expire sa'yo, ito na lang katawan. Itong katawan galing sa lupa yan, babalik sa lupa yan. Pero the moment na ito, na-expire ito, kukunin na ng Diyos yan. Remember kay Lazarus at kay Mayaman,
ang nagdala sa kanya sa langit? Mga angels man. Ito yun eh. Ito yun na akala mo lang na magsasuffer ka, hindi na. Kasi bakit? Anak ka ng Diyos, bibigyan ka ng tinatawag nating dying grace. Pag namamatay ka na, ibibigay ng Diyos yung grace na yun. Ano yung grace na yun? Kagandahang loob ng Diyos. Ano yung kagandahang loob ng Diyos? Ibinibigay niya sa iyo kahit you do not deserve it. Tayong lahat, we do not deserve it, right? Tayong lahat, dapat hell tayo lahat, tama? Kasi tayong lahat ay may kasalanan, tama? Tayong lahat, walang isa man sa atin ang pumantay sa pamantayan ng Diyos. Kumbaga sa school, kung 75 ang passing grade, tayong lahat ay bagsak. But because of the grace of God, sabi niya, for it is by grace you have been saved. Nang dahil sa biyaya o grasya lang ng Diyos na ikaw ay naligtas, into to galing sa iyong sarili mo, kundi galing sa Diyos to. At hindi rin ito bunga ng magaganda mong gawa. Sabi niya, bakit? Para wala kang ipagyabang, wala kang ipagmalaki, na ikaw ay naligtas dahil sa sarili mong sikap. No! Naligtas ako because only by the grace of God. Nagbago man ang buhay ko, biyaya lang ng Diyos yun. So sa tatandaan mo, ang paghiwalay ng katawan, dying grace ni God, hindi mo na mararamdaman yon. Kaya marami kang makikitang matured Christian, parang kuminsan, inaantay nila, excited silang mamatay. Kasi bakit? Alam nila yung pupuntahan nila is better. Far better nang dito sa mundo. This is a fallen world eh. Doon wala nang virus, wala nang COVID, wala nang awayan, wala nang gutom, wala nang anything negative, wala na. Ang concept ng mind mo, hindi mo na inintindihin negative. Basta't ang maganda, wala ka nang alam dun sa word na negative na pangit. Ang malinis, malinis lang siya, hindi mo na nga alam yung marumi. Because binura na ng Diyos lahat yun. Babalik dun sa first creation niya sa Adam and Eve, na walang kamatayan ng mga tao doon. Walang virus, walang gutom, walang sakit, walang inggit, walang away. At dito tatandaan mo kaibigan, sa moment na naniwala ka, hindi mo na mararamdaman yung pag-separate ng body at ng spirit mo because of the grace of God. Imagine mo yon, maganda doon. Di na ako magpipreach doon, di na ako magpapagod, di na ako magugutom. Kanina gutom na gutom ako kasi ang dinner ko is before 6, pag-alis nila kumain na ako eh. Umalis sila magpa-5 bata. So imagine mo, 6 ang dinner ko, dumating ang pagkain ko, ano oras yan? 9. So, gutom na gutom, di ba? I-prepare pa yun. Pero I'm not complaining. Pero ibig ko sabihin, alam ko yung Diyos alam niya yon. So, meron akong hope na may darating pagkain. Ang worry ko lang kanina, sa tingin niyo, anong worry ko kanina, sabihin nila, nagantay ako hanggang 9, di ba? Ay, sorry, Pastor, di po kami nakabili. Sila yung nagdadala ng breakfast ko every Saturday and Sunday, purihin ng Panginoon. So 2 Corinthians 5:8, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Yung mga ibang naglilingkod sa inyo, alam ko naranasan nyo na ito eh. God, kunin mo na nga ako pag marami ng problema. Kunin mo na nga ako. Anong gagawin ng Diyos? Siyempre, tatayo ang Diyos, di ba? Tatayo sa langit. Nakikita niya ako. Sumusuko na. Kunin mo na nga ako. Sabi ko, ang hirap, ang titigas ng ulo ng mga to. mga ganon. Ano gagawin na? Tatayo siya, magpapadala siya ng tulong. Anong usually padala ng tulong sa akin? Di ba, food is comfort. Biglang may kakato, magpapadala ng pagkain, yung pala gutom lang. O pag gutom ka, di ba, pag nabusog ka, anong mararamdaman mo? Antokin ka, di ba? Mag-siesta ka ng konti. Yun, wala na yung tampururut mo, di ba? Balik ka na uli sa Panginoon. So ito yun eh. Mararamdaman niyo yung mabuti pa nga, God, kunin mo na nga ako. Parang ang hirap-hirap ng buhay, di ba? Pero alam ng Diyos yun. Imagine mo, tatayo ang Diyos, magpapadala siya ng tulong in a form of an angel. Yung angel, gagamitin niya yung tao. Tapos yung taong ito ang pupunta sa iyo. Para magawa yung gusto ng Panginoon sa iyo. So pang-apat, panghuli natin, yung pagkasuklam at pagmamahal. So nakita natin una, yung puspos ng galit at saka yung puspos ng Banal na Espiritu. Ano na yung pangalawa? Yung patay at saka yung buhay, di ba? And then pangatlo,
yung bulag at saka yung nakakita. So at least matandaan natin. And then pang-apat, panghuli, yung pagkasuklam at pagmamahal. And then tingnan natin sa 60, sa last verse, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. Kung ikaw yun, ang sa legal na pamamaraan nila, kapag di ba merong dalawang witness pag inakusahan ka, one witness is not legally sa kanila po pwede. So di ba gumawa ng dalawang witness? And then yung dalawang witness na yon, sila yung, of course alam natin sa una, sinuhulan sila, binayaran para maging false witness. And then, pupunta ka ng, specifically Jerusalem, parang nandito siya sa top ng hill, lahat yan puro pababang ganon. And then, Israel is a mountainous area. Wala siyang mga masyadong flat na area, except yung outside ng Jerusalem. So, nandun sila, and then, para, di ba, kinaladkad siya, hindi dapat patayin sa temple para kasi ma-defile yung temple. So, kinaladkad siya, dinala siya sa isang parang cliff. Remember yung cliff kay Jesus nung tinutokso siya, na bakit hindi mo gawing tinapay ang mga batong to, parang ganon. And then doon siya gustong patayin eh. Kaya lang it's not yet time, hindi nangyari. So naganap sila ng, usually sa legally, alimbawa ako, 5'6" ata ako, o 5'6" ako, hahanap sila ng bangin na doble ng height ko. So sabihin mo na 12 feet na lang yung, 12 feet yung height. So alimbawa, ako si Stephen dito, yung dalawang witness nandun sa likod ko, nandiyan ang mga tao, di ba? And then, unang witness, tutulak niya ako. Siyempre, pag tinulak niya ako, babagsak ako padapa. Di ba? Kapag namatay ako, okay na. Okay na yung judgment nila sa akin na patayin. And then, bababa sila, ititihaya nila ako. Pag nakitang buhay pa ako, the second witness, kukuha siya ng malaking bato. And then, ititsempo niyang ibagsak yung batong to dito sa heart, sa mismong heart ko. Kasi dito yung buhay, di ba? So, pag namatay ako doon, tapos na. Pero okay, Stephen, unang bagsak padapa, hindi pa siya namatay. And then tinihaya, buhay pa siya. So itong second witness, kumuha ng mas malaking bato para ibagsak dito sa heart ni Stephen, hindi pa rin siya namatay. And then lahat ng tao nandun, kumuha ng bato to stone him. And then sasabihin niya, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito. Kaya mo yon? Kaya, sinampal ka nga ng isa, hindi mo na Di ba? Kita mo yung pagmamahal niya sa Diyos. Kita mo yung respeto niya sa Diyos. Na kahit ako, nanliliit ako, na kaya kong ipanalangin ito sa taong gumawa na sa akin ng ganito. Kaya, God, tulungan mo po ako. Hindi po ako kaganyang kabuting tao. Kristiyano ko, pero nanliliit ako dito sa taong ito. Nasa kabila ng ginawa sa kanya, walang pinagaba kay Jesus, di ba? Sabi ni Jesus, Father, forgive them. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Gusto ko maging katulad niya, ni Esteban, na kahit anong gawin mo sa akin, ito pa rin yung ipapanalangin ko. Stephen and Jesus, parehas ng pinagdaanan. Kaya lang pag sinabihan mo ako na, Pastor, maging katulad ka ni Jesus, parang hirap ata nun. Siya, Diyos siya eh. Kaya niya yun. So kung sabihin mo sa akin, Pastor, mas maging katulad ka ni Stephen, yun. Gusto ko yun. Mukhang doable siya. Hindi yung katulad ni Jesus. So saan ka dito? Doon ka sa nakakita o bulag ka pa rin? Doon ka sa nagmamahal na o nasusuklam ka pa rin? Doon ka sa o galit ka pa rin? So sana ito yung matutunan natin. Puno ng galit at puno ng balabal,
puno ng banal na espiritu, bulag o nakakita, kamatayan at buhay, pagkasuklam at pagmamahal. Yung sinabi ni Brother AJ kanina, yun ang next preaching ni, I don't know kung yun ang next preaching. Nabanggit dito si Saul. At kung mababalikan lang natin, para may preview yung next sermon natin, next message natin. Ito yung nakita nyo, di ba? Tinakban nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lunsod upang batuhin. Ito yon. Inilagay ng mga saksi, yung dalawang bulang saksi, ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. So dito unang binanggit si Saulo, alam natin ito naging Pablo, alam natin si Saulo siya persecutors ng mga Christians, at mukhang dito nagsimula na talaga yung ginamit ng Panginoon si Stephen. Makikita natin sa next lessons natin. Itong Saulo na to, siya nagpe-persecute ng mga Christians. Inahanap talaga niya, kinakaladkad, pinapabilanggo, talagang against siya sa Christianity. Pero dumating ang panahon na kinausap na siya ng Panginoong Yesus. Dumating na yung hangganan ng kasama niya. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ano sabi ni Saul doon? Panginoon, sino po kayo? So malamang dito sa preaching ni Stephen, naniwala si Saulo. So exciting yung mga next na lessons natin. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. At salamat po sa salita mo na tunay nga po, tama yung sabi ng mga writers po na talagang nakaka-amaze po ang salita mo. Yung mga nangyayari po sa kanila, wala namang pinag-iba po ngayon. Kasi yung ikaw po ng Diyos nila noong unang panahon, ikaw pa rin po yung Diyos namin ngayon. Kaya salamat po sa salita mo. Ito nga pong salita mo, O Diyos, ay idikit mo sa puso't isipan po namin. At salamat din po ngayon sa oras na meron po kaming water baptism. Yun nga po, O Diyos. I-bless mo po ito. Patawarin mo po kami kasi nagkamali po kami mga leaders na akala po namin merong 5 ibabaptize, kaya nag-special baptism po kami, which is dapat balik na po kami every last Sunday of the month. Nawa, O Diyos, maparangalan ka po namin sa gagawin po namin lahat itong oras na to. Salamat po, Panginoon, sa communion din. Again, it's Holy Communion. Ihanda mo po yung puso't isipan po namin na hindi po ito basta ritual, kundi isang pagsunod po sa utos mo sa amin, na habang inantay ka po namin, ay parati po naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Ganun din po, O Diyos, yung sa offering po namin, O Diyos, nawa ay malugod ka sa pagsunod po namin sa iyong utos na lahat ng pagpapalang meron po kami, pati buhay po namin ay galing po sa iyo, pero tinitrain mo po kami na ibalik po yung 10% ng pagpapala mo para maging obedient po kami sa iyo. Ang sabi mo nga po, subukan ka namin. At kapag sinunod po namin yon, siksik-liglig ang pagpapalang ibibigay mo nga po sa amin. At marami na po dito ang nakaranas po ng katotohanan nun. Salamat po, Diyos. Pinagkakaloob po namin the rest of the service. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni